Nagsimula ang kwento na nagpapakita ng magandang panahon, at ang komersyal na eroplano na AA-42 ay nagsimulang lumipad mula sa Dallas patungo sa London, kasama ang mga piloto na sina William at Daniel. Sa umpisa ay maayos ang biyahe, ngunit pagkatapos lamang ng ilang sandali, ang mga instrumento sa paglipad ay nagsimulang kumilos ng hindi normal. Tumawag si William sa ground control para sa tulong, ngunit sinabihan sila na ang kalangitan ay maaliwalas at dapat silang magpatuloy. Ang mga piloto ay saglit na naginhawaan, ngunit bigla silang nagulat sa nakita nilang isang malaking bagyo sa harapan na taliwas sa advisory ng ground control. Wala silang choice kundi lumipad dito, kaya ipinaalam ni William sa mga pasahero na maghanda dahil magdadaan sila sa malaking turbulence. Nagsimulang yumanig ang eroplano habang pinapalipad ito ng mga piloto sa rumaragasang bagyo at makikita ang kaina-hinalang liwanag habang dinadaanan nila ito. Di nagtagal, ang eroplano ay tumigil sa pagyanig at lumipad muli ng normal, ngunit laking gulat ng mga piloto nang matuklasan na ang kalangitan ay ganap na madilim, na parang ang gabi ay biglang dumating sa ilang segundo lamang. Sinabi ni William sa mga pasahero na ito ay isang nakakatawang epekto lamang na nangyayari kapag lumilipad sa itaas ng Bermuda Triangle, bilang dahilan para mapanatiling kalmado sila. Gayunpaman, ang mga pasahero ay nag-aalala pa rin dahil napansin nila na ang kanilang mga telepono at computer ay nawalan ng signal. Sa cabin, karamihan sa mga instrumento sa paglipad ay pababa rin at hindi magawang makipag-ugnayan ni William sa ground control. Dahil gumagana pa rin ang radar ay itinuturing ng mga piloto na sapat na ito upang magpatuloy sa ngayon. Samantala, ang mga flight attendant ay nagbigay ng mga pampalamig at sinabihan ang lahat na huwag mag-alala dahil ito ay normal na kaguluhan. Nakipagkwentuhan si Cameron sa dalawang lalaki na nagkataon na mga istoryador at nalaman na naglalakbay sila sa London para magsuri ng ilang bagong tuklas na mga artifact mula sa digmaan. May isang matandang lalaki din na nagsusulat ng bawat detalye sa mga nangyayari sa kanyang notebook. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga piloto ay walang mahanap na iba pang sasakyang panghimpapawid sa kanilang radar, na medyo nakakabahala at maaaring mga hulugan na tinatangay sila ng bagyo. Nagpasya si William na maglibot, nagbabaka sakali na may makitang ibang eroplano o kaya naman ay malaman ang kanilang lokasyon ngunit siya ay bigo. Biglang may lumabas sa radar nila at sa unang tingin nila ay ito ay isang bagyo, ngunit ang katotohanan ay mas nakakabahala. Ito ay isang grupo ng mga fighter plane na abala sa pambobomba sa isang lungsod na parang nasa digmaan. Ang mga pasahero ay agad na nagsimulang magpanik habang nakikita nila ang mga gusaling sumasabog sa ilalim ng eroplano at nagliliyab ang buong lugar. Samantala, ang mga istoryador naman ay may napansing kakaiba sa gitna ng kaguluhan. Ang mga piloto ay walang ideya kung ano ang gagawin ngunit bago sila makapag-usap ng mga opsyon, bigla silang nakakita ng ilang fighter planes na nakapalibot sa kanila. Ang mga mandirigmang ito ay naka-ready na silang bombahin, ngunit salamat sa radar at pagmanyobra ng mga piloto kaya mabilis na lumipad ang eroplano palayo sa kanila. Ang mga pasahero ay kinakabahan at humihingi ng mga paliwanag, kaya si Cameron ay ginawa ang lahat para sila ay pakalmahin. Si Michael ay masyadong bastos at agresibo at nang ahas na sunggaban si Cameron. Nagbanta naman ang isa pang flight attendant na itatali siya kung hindi siya magtitinok. Nagpatuloy si William sa pakikipag-ugnayan sa ground control ngunit siya ay bigo, kaya nagpasya siyang mag-descend muli upang subukang malaman kung nasaan sila. Si Daniel sa una ay nag-iingat dahil maaari silang atakihin muli, ngunit itinuro ni William na nauubusan na sila ng gasolina kaya kailangan nilang malutas ito ng mabilis. Sa sandaling iyon ang mga mananalaysay ay lumapit kay Cameron at nagsabing may alam sila at kinumbinsi na samahan sila upang makausap ang mga piloto. Lingid sa kaalaman nila na sinundan sila ni Michael at narinig ang usapan. Sinabi ng mga mananalaysay sa mga piloto, na ang mga fighter plane na ngayon lang nila nakita ay hindi pa ginawa mula noong 1945 at pag-aari ng Luftwaffe, hukbong panghimpapawid ng Nazi. Hindi sila sineryoso ni William at sinubukang paalisin sila, ngunit nahulaan ng mga istoryador na nawala ang lahat ng signal ng eroplano, kaya nagpasya si William na bigyan sila ng pagkakataon. Ang mga historyador ay nagteorya na ang eroplano ay naglakbay pabalik sa 1940 at sila ngayon ay nasa kalagitnaan ng World War II, at kung sila ay dinala dito sa pamamagitan ng isang anomalya, ay kailangan nilang maghanap ng isa pa na maaaring magpadala sa kanila pabalik.
Ang ideya ng time travel ay hindi pinaniwalaan ni William, kaya pinabalik niya sila sa kanilang mga upuan at hiniling sa kanila na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa kanilang nakakatawang teorya. Mabilis ding bumalik si Michael sa kanyang upuan bago nila siya makita, at nang dumaan si Cameron, sinubukan niyang sunggaban siyang muli, ngunit si Cameron ay nagalit at pumalag kaya binitawan siya. Pagkaalis niya ay palihim na nakinig si Michael sa mga mananalaysay sa likod niya, na gumagamit ng kanilang mga libro at mga kalkulasyon upang subukang maintindihan at masolusyonan ang sitwasyon. Samantala, ang mga piloto ay nag-descend muli upang maghanap ng signal ng radyo at sa pagkakataong ito ay matagumpay silang nakipag-ugnayan sa isang British soldier na nagngangalang Nigel. Hindi naman agad nagtiwala si Nigel dahil sa tingin niya ay mga espiya sila na ginugulo siya, dahil imposibleng makakuha ng signal ng radyo mula sa eroplanong lumilipad ng ganoon kataas. Humingi ng tulong ang mga piloto ngunit nalilito pa rin si Nigel kaya tinanong ni William ang petsa, dahilan upang kumpirmahin ni Nigel ang teorya ng mga historiador na sila ay nasa ika-17 ng Hunyo taong 1940. Sinubukan nilang kumbansihin si Nigel sa kanilang sitwasyon ngunit sadyang mahirap itong paniwalaan. Buti na lang ay pumunta muli sa cabin ang mga historiador na may higit pang mga detalye at nakipag-usap sila kay Nigel. Kinalkula nila ang kanilang tinatayang lokasyon at binanggit na lumipad sila sa lugar kung saan lumubog ang barkong British na Lancastria, na ikinagulat ni Nigel dahil aktibo pa raw ang barkong iyon. Nagpa siya si Nigel na kumpirmahin sa kanyang superior kung totoo ang kwento tungkol sa barko at nangakong tatawag muli. Habang wala ang mga historiador, kinuha ni Michael ang kanilang mga libro at dito ay naintindihan niya ang tunay na sitwasyon. Galit na galit, tumayo siya at sinabi sa iba pang mga pasahero kung ano ang nangyayari at sinabing maaari nilang patayin si Hitler at itigil ang ikalawang digmaang pandaigdig gamit ang impormasyon mula sa aklat. Karamihan sa mga pasahero ay hindi siya sineryoso at pinagtawanan lamang siya, ngunit may dalawang lalaki ang naniwala sa kanya at sumang-ayon na tulungan siyang i-hijack ang cockpit. Sa kabutihang palad ay may dalawang sundalong sakay ang eroplano, na mabilis na pumasok at nagpaliwanag na ang pag-hijack sa cockpit ay maituturing na terorismo, anuman ang kanilang intensyon. Hindi sila nagpatinig at pumalag sa mga sundalo, pero pagkatapos ng palitan ng mga suntok, na sinalihan pa ng mga flight attendants, ay nadaig sila at pinabalik sa kanilang mga upuan. Binalaan din ng mga sundalo ang iba pang pasahero na sumunod at magpakatino. Makalipas ang ilang minuto, nakipag-ugnayan sa kanila si Nigel at kinumpirma na ang kanilang impormasyon tungkol sa Lancastria ay tama. Sa katunayan ang kanilang intel ay nakatulong sa kanila na iligtas ang maraming tao, kaya ngayon ay pinagkakatiwalaan na sila ni Nigel. Gayunpaman, binanggit din niya ang ilang mga misyon na naging iba sa mga nalalaman ng mga mananalaysay tungkol sa digmaan, na nangangahulugan na sila ay nasa isang ibang bersyon ng nakaraan. Handa silang tulungan ni Nigel upang makalanding ang eroplano ngunit kailangan muna nilang malaman ang kanilang eksaktong lokasyon. Sa kasamaang palad, hindi makatiyak sina William at mga historiador kaya nag-estimate na lang sila. Binuksan ni Daniel ang mga ilaw nila para makita sila ng mga British na sundalo, ngunit lingid sa kaalaman nila, ang mga Aleman ay naigispya sa kanilang pag-uusap at nagpadala ng mga sundalo. Ilang saglit pa, pinalibutan sila ng isang grupo ng mga fighter planes na agad na nagpaputok, kaya pagkatapos patayin ang mga ilaw, ginamit ni William ang kanyang karanasan sa pagpapalipad para iwasan ang lahat ng bala, habang sumisigaw naman ang lahat ng mga pasahero sa takot. Maya-maya ay mas marami pang fighter planes ang nagpaputok sa kanila kaya pinalipad niya ng mabilis pababa ang eroplano. Mabilis din siyang sinundan ng mga Aleman, pero dali-dali ay pinalipad niya ang eroplano pataas, ngunit ang kanilang mga lumang eroplano ay walang parehong kakayahan sa paglipad at karamihan sa kanila ay hindi nakaahon. At tuluyang bumagsak sa lupa. Sa kasamaang palad, dalawang eroplano ang nakaligtas at nagpaputok sa kanila na nagresulta sa pagkakabaril ni Daniel at ilang mga butas sa eroplano. Habang matagumpay na pinalipad ni William ang eroplano upang hindi maabot ng kaaway, ang mga flight attendant naman ay nagmamadaling bigyan ng first aid si Daniel. Labis namang nababahala si William dahil sa kakulangan ng gasolina at pagkasira ng landing wheel dahil sa mga tama ng bala. Bukod pa dito ay hindi rin niya magawang makipag-ugnayan kay Nigel, kaya kinumbinsi siya ni Cameron na kausapin ang mga pasahero para makipagtulungan. Samantala,
Sinabi ng isang superior kay Nigel na kung hindi siya makakatanggap ng balita mula sa kanyang mga misteryosong kaibigan sa lalong madaling panahon, ay pasasabugan nila ang eroplano bago ito mahulog sa kamay ng mga Aleman. Matapos iwan si Daniel sa controls, pumunta si William para kausapin ang mga pasahero para sa wakas ay aminin ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na ginawa niya ang kanyang makakaya para mailanding ang eroplano, pero ang mga tama ng bala ay sinira ang landing wheel kaya siya mangangailangan ng tulong sa pag-aayos nito. Ipinahayag ni Teresa na siya ay isang engineer at nagpresentang tumulong. Nag-volunteer din si Hector na isang handyman. Dinala ni William ang kanyang bagong koponan sa buntot ng eroplano at buti na lang ay mabilis na nahanap ni Teresa ang problema, kaya sinimulan niya itong ayusin sa tulong ni Hector. Pagkatapos ay nagawa nilang mabuksan ang pinto pero hindi bumababa ang mga gulong dahil ito ay nabarahan. Nagboluntaryo si William na bumaba, ngunit sinabi ni Hector na kailangan ng kapitan para lumipad ang eroplano kaya siya na lang ang gagawa. Maingat na umakyat si Hector sa landing wheel at gumamit ng martilyo upang ayusin ang isyu. Ang gulong ay agad na nagsimulang gumalaw kaya si Hector ay kailangang kumapit ng mahigpit upang hindi mahulog, ngunit buti na lang bumalik ang gulong at nakabalik si Hector. Nagmamadaling bumalik si William sa cabin, at sa tulong ni Daniel, lumipad sila pababa para makakuha ulit ng radio signal. Nakipag-ugnayan sila kay Nigel para sabihin na 80 minutes na lang ng fuel ang natitira kaya kailangan nilang maglanding sa lalong madaling panahon. Ang usapan nila ay nag-ambala ng dalawang eroplanong Aleman na bumalik at umatake sa kanila. Nagpakawala ng missile ang mga fighter jets at tinamaan sila ng malapitan, dahilan upang masira ang lahat ng bintana ng eroplano. Habang ang mga pasahero ay nagpapanik, si William ay gumamit ng radar upang mamonitor ang mga kaaway, at nagawa niyang i-maneuver ang eroplano upang malito ang mga fighter jets at magsalpukan sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang saglit, ang mga historiador ay nagsuggest na dapat tanggalin ang radar ng eroplano at ipadala ito kay Nigel para magamit niya ito para gabayan sila sa isang lugar na ligtas. Naisip nila na ang kawalan ng teknolohiya ng mga Briton ang problema, kaya siguro sila ipinadala mula sa hinaharap upang ayusin ang isyu na iyon. Sa sandaling iyon, isang missile ang tumama sa isang turbine, kaya ang eroplano ay nagsimulang bumagsak ng mabilis. Pagkatapos ng ilang nabigong pagsubok, napaganya itong muli ng mga piloto at nagawa nilang makipag-ugnayan kay Nigel, na sumangayon sa lokasyon kung saan ihuhulog ang radar. Pagkatapos ay sinabi ni Nigel na ang missile ay nanggaling sa mga Briton, pero sinabihan na niya ang kanyang superior na itigil ang pag-atake at kunin ang radar. Sa eroplano, ang lahat ay nagtutulungan sa paggawa ng package. Nagkataon na ang matandang pasahero ay may ilang mga larwang parachute na binili para sa kanyang mga apo at nagmagandang loob siya na ibigay ito. Pagkatapos ay binalot nila ang radar sa isang bungkus ng mga damit at isang bag, at ikinonekta ito sa mga parachute. Sa lalong madaling panahon ay narating nila ang tamang lugar, itinapon nila ito sa eroplano at agad na sinabi kay Nigel ang tungkol dito, ngunit sa kasamaang palad, narinig din ng mga Nazi ang pag-uusap na ito at unang dumating. Nagsimula ang isang sundalong Aleman na umakyat sa puno upang maabot ang package ngunit sa sandaling iyon, ilang mga sundalo Briton ang dumating at naganap ang labanan. Buti na lang at nanahig ang mga Briton at matagumpay na nakuha ang package. Nagpadala muli ang mga Nazi ng mas marami pang fighter jets upang atakehin ang eroplano at sa pagkakataong ito ay tinamaan nila ang gilid ng eroplano, na lumikha ng isang malaking butas kung saan nahulog ang ilang tao. Bahagyang gumerwang ang eroplano, ngunit nag-control muli ito ni William para mabalanse. Nang matanggap ni Nigel ang radar, sinet up niya ito at nagsimulang patnubayan si William na lumipad sa tamang direksyon, bagamat ang mga Nazi ay humahabol sa kanila. Buti na lang ay dumating ang mga eroplanong Briton na ipinadala ni Nigel upang lumaban sa mga Nazi kaya patuloy na nakalipad ng ligtas ang eroplano. Biglang nakita ni Nigel ang isang malaking anino sa radar, hindi ito mukhang anumang uri ng sasakyang panghimpapawid, at nang papalapit na ang eroplano ay napagtanto nilang ito ay isang bagyo na kamukhang kamukha ng nagdala sa kanila sa panahong ito. Ito ay isang mapanganib na hakbang, ngunit dahil wala na silang natitirang fuel, nagpasya si William na lumipad dito at umaasa na magawa nitong ibalik sila sa kasalukuyan. Matapos magpaalam kay Nigel at magpaalala sa mga pasahero na kumapit, sina William at Daniel ay sinuong ang eroplano sa kabila ng bagyo,
At pagkatapos ng maraming pagyanig, masaya silang makitang nakabalik na sila sa kasalukuyan. Tila lumilipad sila sa itaas ng Berlin, at sa kabutihang palad, ang ground control ay agad na nakipag-ugnayan sa kanila upang mag-alok sa kanila ng isang bakanteng runway upang makapag-landing. Ginawa ng mga piloto ang lahat ng kanilang makakaya upang makalanding ng ligtas. Agad na bumaba ng eroplano ang mga pasahero at maginhawang nakauwi. Nang umalis si William sa cabin, nakita niya ang matanda na nakaupo pa rin sa kanyang upuan na nagsusulat sa kanyang kwaderno, na may mapa na parang ruta na kanilang sinundan at pinamagatang, "The Radar System That Saved Europe." Nang isara ng matanda ang libro, lumalabas na ang kanyang pangalan ay Nigel, ibig sabihin ay siya ang taong nagligtas sa kanila noong 1940.